Ginang, tinatawag po kayo ang chairman. Nang sabihin iyon ng aming kasambahay, hindi pa rin ako sanay sa tawag na iyon. Ilang buwan lang ang nakalipas, isa lang akong tagahugas ng plato sa isang karinderya. Isang 56 taong gulang na ginang mula sa probinsya. At ngayon, narito ako sa bahay na ito, bilang asawaan, isang bilyonaryong chairman. Na naman, gulat kong tanong, kagabi, tapos kaninang umaga, pati ba naman tanghali? At ngayon, gusto na naman niya. Hindi ako makapaniwala na 72 taong gulang na siya. Paano nangyari ito? Hanggang ngayon, parang panaginip pa rin ang lahat. Nagsimula ang kwentong ito 4 na buwan na ang nakakaraan. Bago magsimula ang aking kwento, manjaring mag-subscribe at I-like ang video na ito. Ako si Lourdes Reyes. Lulu ang tawag sa akin. Ipinanganak ako sa isang maliit na baryo sa Bicol, at sa edad na 24, napatpat ako sa Maynila, kung saan nakilala ko at pinakasalan ang isang simpleng lalaki. 32 taon na ang nakalipas mula nun. Ordinaryong manggagawa lang sa pabrika ang asawa ko. Hindi kami mayaman, pero masipak siya at hindi ako kailanman trinato ng masama. Iyon ay sapat na para sa akin. Hindi alam nga taong hindi nakaranas kung gaano kahirap at nakakatakot ang mamuhay mag-isa sa isang malaking siyudad na malayo sa pamilya. Nakaroon kami ngang isang anak na babae at nagsama kami sa loob ng 25 taon. May mga masasayang araw at may mga mahihirap na araw. Ngunit ang pagkakaroon ng pamilya ang nagbigay sa akin ng lakas para magpatuloy. Ngunit 3 taon na ang nakalipas, nasuri ang asawa ko na may kanser sa atay. Sabi ngang doktor, 6 na buwan na lang ang itatagal niya, pero 4 na buwan lang ay pumanaw na siya. Hanggang sa huling sandali, hawak niya ang kamay ko at humihinging tawad, pero hanggang ngayon, hindi ko alam kung para saan ang paumanhin niya. Pagkatapos ngang libing, pakiramdam ko ay nawalan ng laman ang mundo. Ang anak kong si Ana ay abala sa kanyang sariling pamilya sa Cebu, at ako'y naiwang mag-isa sa isang maliit na studio-type na apartment sa isang sulok ng Quezon City. Doon ako nagsimulang magtrabaho sa isang karinderya. Pumapasok ako ng alas 6 ng umaga para mahugas ng plato, maglinis ng sahig, at mahiwa ng sangkap hanggang alas 9 ng gabi. Buong araw, pakiramdam ko ay mababali ang likod ko, ngunit hindi ako pwedeng huminto. Kapag wala akong ginagawa, masyado akong nag-isip. Pag-uwi ko, isang madilim at tahimik na apartment ang sumasalubong sa akin. Kumakain mag-isa, nanonood ng TV mag-isa, at natutulog mag-isa. Sa tuwing naisip ko na ganito na lang ako tatanda, naninikip ang dibdib ko. Minsan, tumatawag ang anak ko. Nay, kumain na po kayo? Oo, anak. Kumain na. Ano pong kinain ninyo? Instant noodles. Naririnig ko ang buntong hininga niya sa kabilang linya. Nay naman, hindi po pwedeng puro instant noodles. Ramdam ko ang pag-aalala niya. Pero tinatamad akong magluto para sa sarili ko lang. Sino ba naman ang kasabay kong kakain? Kaya bakit pa ako mag-aabalang maghanda? Isang araw, pagkatapos ng trabaho, pag-uwi ko, may tumawag sa telepono ko mula sa isang hindi kilalang numero. Sinagot ko ito at isang boses ng babae ang narinig ko. Si Ginang Lourdes Reyes po ba ito? Ako po ay mula sa Tadhana Matchmakers. Interesado po ba kayo sa ideya ng pag-asawang muli? Sa una, akala ko ay isa itong voice phishing scam. Akmang ibababa ko na ang telepono nang bigla siyang nagsalita. Sandali lang po, huwag niyo po munang ibaba. Mayroon po kaming kliyente na nais naming ipakilala sa inyo. Partikular niyang hiniling na humanap ng isang babaeng Pilipina na nasa katulad ninyong sitwasyon. Naguluhan ako. Sa edad kong ito, anong matchmaking? At isang taong partikular na nahahanap ng babaeng tulad ko? Sino po ba siya? Tanong ko. Isa po siyang chairman ang isang malaking kumpanya. Nagmamay. Ari po siya ng isa sa pinakamalaking kumpanya ng construction material sa bansa.
Hindi ko maintindihan kung bakit isang bilyonaryo ang dadaan sa isang matchmaking agency para maganap ng asawa at isang 56 taong gulang na babaeng tulad ko pa mula sa Pilipinas. Hindi po ba parang kahina-hinala iyon? Tanong ko. Naintindihan ko po ang agam-agam ninyo, ginang. Pero totoo po ito. Ang chairman po mismo ang nagbigay nga kwalifikasyon, isang babaeng Pilipina, nasa kalagitnaan ng 50s, masipag, at may mabuting puso, tamang-tama po sa profile ninyo. Hindi ako makapaniwala. Saan nila nakuha ang profile ko? At bakit ganito ang paraan ng paghahanap ng isang bilyonaryo? Sinabi kong pag-isipan ko at ibinaba ang telepono. Pakababa ngang telepono, matagal akong nakatulala. Ano ito? Parang scam. Pero parang panaginip din. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Pabalik-balik ako sa higaan at sa huli, tinawagan ko ang anak ko. Gabi na, pero sinagot niya agad. Nay, bakit po? May problema ba? Anak, kasi may kakaibang tawag akong natanggap. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa matchmaking agency. Matagal siyang hindi naksalita. Ana, bakit hindi ka nagsasalita? Nay, hindi po ba iyan scam? Iyon din ang iniisip ko. Pero totoo raw na chairman siya. Nang search ang anak ko sa internet at nakita niya na totoo nga ang pangalan ng agency at ng chairman. Si Mr. Ricardo de la Cuesta, chairman ng isang malaking korporasyon ng construction materials. Ang kanyang yaman ay tinatayang abot sa 10 bilyong piso. Nay, mukhang totoo nga po. May mga news article pa. Hiwalay na raw po siya sa asawa, niya 5 taon na ang nakalipas. Tuwang-tuwang sabi ng anak ko, pagkatapos ay maingat siyang nakmungkahi. Nay, subukan niyo pong makipakita. Makipakita lang po kayo. Kung mukhang kahina-hinala, di huwag na po kayong magpatuloy. Nagalinlangan ako. Ang salitang bilyonaryo ay nakakabigat sa pakiramdam. Pakiramdam ko, ang mamayayamang tao, ay laging may mga nakatagong motibo. Hindi ba't lahat sila ay palaging may kalkulasyon? Sabi ko, Nay, malalaman lang natin iyan kapag nakilala niyo na siya. At saka, Nay, karapatan niyo rin pong maging masaya. Ang mga salitang iyon anak ko ay tumatak sa isipan ko. May karapatan din akong maging masaya. Isang 56 taong gulang na babaeng taga-probinsya, isang tagahugas ng plato. Ilang araw akong nakisip. Kahit habang nagtatrabaho, kumakain, o nakahiga sa kama, ito ang nasa isip ko. Ano ba ang mawawala sa akin? Sa huli, nagdesisyon ako. Wala namang mas lulungkot pa sa buhay ko ngayon. Tumawag ako sa agency at sinabing payak na akong makipakita. Tuwang-tuwa ang kausap ko. Pwede po ba kayo sa Sabado? Sa isang fine dining restaurant po sa BGC. Siga po, siga, sagot ko. Pakababa ng telepono, nanginginig ang mga kamay ko. Nasisiraan na ba ako ng bait? Iyon ang naisip ko, pero huli na ang lahat. Dumating ang Sabado, nagpaalam ako sa karinderya para sa half-day leave. Hinalungkat ko ang aparador ko at kinuha ang pinakamalinis kong damit. Isang itim na palda at puting blusa. Nang tumingin ako sa salamin, nakaramdam ako ngang awa sa sarili ko. Kulubot na mukha, magaspang na mga kamay. Isang katawan na pagod at luma na dahil sa 32 taon ng pakikipaglaban para mabuhay. Bumuntong hininga ako, pero tumuloy pa rin. Inisip ko na lang na dahil wala akong inaasahan, wala ring dahilan para mabigo. Pagbaba ko sa BGC, hinanap ko ang restaurant. Ang karatula pa lang ay mukhang sosyal na, kaya natakot akong pumasok. Matagal akong nagatubili sa labas bago lakas loob na pumasok. Lumapit ang isang staff. Panggalang po ng reservasyon, ma'am. Lourdes Reyes po. Opo. Dito po kayo. Sinundan ko ang staff na may nanginginig ng gabinti. Binuksan niya ang pinto ng isang private room. At naroon siya, ang chairman. Mayos na nasusuklay ang kanyang puting buhok, at matalas ang kanyang tingin.
Halatang nasa 70s na siya, pero tuwid ang kanyang likod at malapat ang balikat. Mas mukha siyang malakas at malusok kaysa sa litrato. Maupo ka, sabi niya sa isang mababa at malalim na boses. Nahihiya akong umupo sa tapat niya. Ito pala ang chairman. Kumakabog ang dibdib ko. Kinakabahan ako, pero sa kakaibang paraan, ay mayroon din akong nararamdamang excitement. Ganun nagsimula ang pinakahindi inaasahang pagkikita sa buong buhay ko. Ang mga mata ng chairman ay nakatitig ng diretso sa akin. Nanginginig akong naghintay sa kung ano ang kanyang sasabihin. Nakatitig sa akin ang chairman. Hindi ko alam kung saan ilalagay ang aking mga mata, kaya tinitigan ko na lang ang baso ng tubig sa mesa. Katahimikan. Ilang sandali ang lumipas bago siya nagsalita. Kinakabahan ka, sabi niya. Tumango ako. Sa totoo lang, sobrang kaba ko na parang hindi ako makapagsalita. Uminom kang tubig, sabi niya. Itinutulak ang baso palapit sa akin. Nanginginig kong kinuha ang baso at uminom ng isang lagok. Ang malamig na tubig na dumaloy sa lalamunan ko ay medyo nagpakalma sa akin. Siguro nagtataka ka kung bakit gusto kitang makilala, Lourdes, tanong niya. Tumango ulit ako. Iyon talaga ang pinakaipinagtataka ko. Bakit isang bilyonaryong chairman ang maghahanap ng isang 56 taong gulang na babaeng tulad ko? Ako si Ricardo de la Cuesta. 72 taong gulang at nagpapatakbo ng isang kumpanya ng construction materials. Mahinahon niyang pagpapakilala. Ang una kong asawa ay pumanaw dahil sa kanser 20 taon na ang nakalipas. At ang pangalawa kong asawa ay hiniwalayan ko 5 taon na ang nakararaan. Tahimik lang akong nakikinig. May bahid ng kalungkutan sa kanyang mamata. Alam mo ba kung bakit kami nahiwalay? Bigla niyang tanong. Umiling ako. Personal differences daw. Opisyal na dahilan. Sabi niya na may mapait na angiti. Pero may iba talagang dahilan. Kinabahan ako. Parang may nakakatakot na kwento siyang sasabihin, tulad ng pananakit o pambababae. Pero ang sinabi niya ay lubos na hindi ko inaasahan. Nahihirapan siya dahil masyado kong madalas gustuhin, sabi niya. Sa una, hindi ko naintindihan. Po? Madalas? Ano po? Ang relasyon ng mag-asawa. Hanggang ngayon, araw-araw ko pa ring gusto. Sa umaga at sa gabi. Tumingin siya ng diretso sa akin habang sinasabi iyon. Biglang nakblangko ang isip ko. Isang 72 taong gulang na lalaki ang may gusto araw-araw? Sa umaga at sa gabi? Natulala ako at hindi makapagsalita. Nagulat ka? No? Sabi niya. Sinasabi ko sa iyo, ang totoo. Ayokong magpakasal na may kasinungalingan. Ang dati kong asawa, ilang taon siyang naktiis, pero sa huli, hindi na niya kinaya. Sabi niya, sobrang hirap daw ngang araw-araw. Wala akong masabi, nakatitih lang ako sa mukha niya. Nagbibiro ba siya? Pero seryoso ang kanyang mukha. Kaya naisip ko na hindi pwede ang isang babaeng Pilipina na lumaki sa alta sosyedad, patuloy niya. Narinig ko sa mga kaibigan ko na may mga asawang dayuhan na mas nakakasundo raw sila. Siguro dahil iba ang kultura o iba ang pag-ugali. Naisip ko, ano kaya ang inaasahan ng taong ito sa akin? Huwag mo sanang masamain, sabi niya, na parabang nabasa niya ang nasa isip ko. Hindi lang katawan ang habol ko. Naghahanap ako ng isang taong makakasabay kong kumain, maglakad-lakad, at tumanda. Pero dahil mahalaga sa akin ang aspetong iyon, sinasabi ko na sa iyo ng maaga. Sa totoo lang, nakakabigla. Sino ba namang tao ang magsasalitang ganito sa unang pagkikita? Pero sa kakaibang paraan, hindi ako nainis. Sa halip, na-appreciate ko ang kanyang pagiging prangka. Mas mabuti na ito kaysa itago niya at maging problema sa huli. Ikaw, Lourdes? Bakit mo naisipang mag-asawang muli? Tanong niya. Nag-isip ako sandali kung ano ang isasagot. Nagpasya akong maging tapat.
Dahil po sa kalungkutan, tumango siya. Ako rin. Ang isang salitang iyon ay tumama sa puso ko. Isang bilyonaryo? Nalulungkot din pala. Kahit gaano karami ang pera, hindi nito kayang pawiin ang kalungkutan. Tiningnan ko siyang muli. Nagiba ang tingin ko sa kanya. Kumain na tayo habang nag-usap, sabi niya at pinindot ang isang buzzer. Pumasok ang isang waiter at inihain ang pagkain. Isang marangyang set ng pagkaing Pilipino. Ngayon lang ako nakakain ng ganito. Kahit ang paggawak sa kubiertos ay pinag-iingatan ko. Huwag kang mahiya. Kumain ka lang. Sabi niya. Habang kumakain, nakwentuhan kami. Ikinuwento ko kung paano ako napatpat sa Maynila, kung anong klaseng tao ang dati kong asawa, at kung ano ang ginagawa ng anak ko. Nakwento rin siya tungkol sa sarili niya. Nagsimula siya mula sa wala, at pinalago ang kanyang negosyo. Mayroon siyang isang anak na, lalaki na vice president, sa kanyang kumpanya. Tumatanggi ang anak ko sa muli kong pag-asawa, sabi niya. Siguro dahil sa isyu nga na. Pero wala akong pakialam. Buhay ko ito, ako ang magpapasya. Tumango ako. Tama naman siya. Hindi pwedeng pati sa pagtanda mo ay magpapaapekto ka, pa rin sa sasabihin ng mga anak mo. Pagkatapos kumain, nagaya siya. Gusto mong maglakad-lakad. Malapit lang ang Baywalk. Sumama ako. Sumakay kami sa isang mamahaling kotse papuntang Roxas Boulevard. Mayroon siyang sariling driver. Humanga ako. Tunay nga siyang mayaman. Habang naglalakad kami sa tabi ng dagat, sinabi niya, gusto kita, Lourdes. Nagulat ako sa biglang pag-amin. Bakit po? Ang isang taong tulad ko? Dahil prangka ka. At mukha kang mabait, sagot niya. Ang kailangan ko ay hindi isang mayamang babae. Ang kailangan ko ay isang taong titingin sa akin ng totu. Naguluhan ang isip ko. Seryoso ba siya? O minamaliit niya lang ako dahil isa akong ordinaryong babae? Pero nang tingnan ko ang kanyang namata, mukhang hindi siya nagsisinungaling. Subukan nating magday ng 3 buwan, sabi niya. Sa panahong iyon, kilalanin natin ang isa't isa. Kung makakasundo tayo, magpakasal tayo. Kung hindi, mahiwalay tayo. Ano sa tingin mo? Nag-isip ako sandali. Wala namang mawawala sa akin. Mag-isa lang din naman ako at malungkot. Sige po. Payag ako, sagot ko. Ngumiti siya. Mas naging malumanay ang kanyang itsura kapag nakangiti. At do nagsimula ang aming 3 buwang pagdada. 2 o 3 beses sa isang linggo niya akong dinadalaw. Kumakain kami sa mga mamahaling restaurant, naglalakad sa parke at minsan ay nanonood ng sine. Noong una, nailang ako, pero habang tumatagal, naging komportable na ako. Isang araw, sa unang buwan namin, bigla akong hinimatay sa trabaho. Anemia. Dahil sa halos puro instant noodles na lang ang kinakain ko, naging kulang ako sa nutrisyon. Tumawag ang may-ari ng karinderya sa emergency, at siguro, nakita niya ang numero ng chairman sa contacts ko. Paghagising ko, naroon na ang chairman sa emergency room. Lourdes, ayos ka lang? Tanong niya na may pag-aalala sa muka. Nagulat ako. Sir, paano po kayo napunta rito? Nakatanggap ako ngang tawag at pumunta agad ako. Nasa kalagitnaan ako ngang meeting, pero kinansela ko lahat. Nahiya ako. Kinansela pa niya ang meeting para sa akin. Pasensya na po, sir. Hindi naman po ito malala. Umiling siya. Anong hindi malala? Hinimatay ka? Tinanong ko ang nurse at naging seryoso ang mukha niya. Sabi ang doktor, malnutrition daw. Hindi ka ba kumakain ng mayos? Sahiya, yumuko ako. Tinatamat po kasi akong magluto para sa sarili ko lang. Bumuntong hininga siya at hinawakan ang kamay ko. Simula ngayon, huwag ka nang magpapalipas ng gutom. Ako na ang bahala sa pagkain mo araw-araw. Mula noon, araw-araw niya akong pinapadalhan ng pananghalian. Pack lunch mula sa isang high-end na Filipino restaurant. Nung una,
Tumatanggi ako, pero pinilit niya. Huwag mong tinatanggihan ang pagkain. Kainin mo lang. Habang kinakain ko ang pananghalian, naisip ko, tunay ngang nag-aalala ang taong ito sa akin. Kapag mayaman ka, halos lahat ay nabibili. Pero ito, hindi nabibili ng pera. Ang tunay na pag-aalala. Ramdam ko iyon. Sa ikalawang buwan, karawan ko. Nakalimutan ko na, pero naalala niya. Magkikita kami ng gabing iyon, at dinala niya ako sa isang hindi pamilyar na lugar. Saan po tayo pupunta? Tanong ko. Ngumiti siya at sumagot, malalaman mo pagdating natin. Dumating kami sa isang restaurant na naghahain ng mga pagkaing Bicolano. Ang probinsya ko. Pagpasok namin, leking gulat ko. Sa mesa ay nakahain ang laing, Bicol Express, sinantolan, at iba pang paborito kong pagkain mula sa amin. Ano po ito? Tanong ko. Karawan mo? Kaya dapat kumain kang pagkain mula sa iyong probinsya? Sabi niya. Napaya ako. Sa loob ng 32 taon ko sa Maynila, ngayon lang may nahanda ngang pagkaing Bicolano para sa kaarawan ko. Kahit ang dati kong asawa ay hindi gaanong naalala ang birthday ko. Huwag kang umiyak, sabi niya habang pinupunasan ang luha ko. Hindi dapat umiyak sa kaarawan. Ngumiti ako habang umiyak. Umiyak ako sa tuwa. Salamat po, sir. Sobrang salamat po sa lahat ng ito. May kinuha siyang maliit na kahon. Nang buksan niya, isang pearl necklace. Happy birthday. Umiling ako. Naku, sobrang mahal po niyan. Hindi ko po matatanggap. Tanggapin mo. Gusto kong ibigay sa iyo. Isinuot niya mismo ang kwintas sa liko. Nang tumingin ako sa salamin, kumikinang ang perlas. Nang gabing iyon, pag-uwi ko, matagal akong nakatayo sa harap ng salamin. Habang hinahawakan ang kwintas, naisip ko, mahal talaga ako ngang taong ito. Doon nagsimulang magbago ang tingin ko sa kanya. Sa ikatlong buwan, inimbitahan niya ako sa bahay niya para maghapunan. Kinabahan ako. Ito ang unang beses na pupunta ako sa bahay niya. Pagdating namin, namangha ako sa laki. Isang penthouse, kayo lang po mag-isang nakatira dito. Tanong ko, tumango siya. May kasambahay, pero sa gabi, mag-isa lang ako. May lungkot sa tono ng kanyang pananalita. Habang naghapunan, sinabi niya, ako ang nagluto niyan. Nagulat ako. Kayo po mismo? Hindi po ako makapaniwala. Ngumiti siya. Natuto akong magluto noong bata pa ako at mag-isang namumuhay. Bulgogi ang niluto niya, at masarap. Nang sabihin kong masarap, natuwa siya. Buti na lang. Kinabahan ako baka pumalpak. Isang bilyonaryo ang nagluto para sa akin at kinabahan pa. Na-touch ako. Pagkatapos kumain, nag-usap kami sa sala. Naglakas luba kong magtanong. Sir, tungkol po doon sa sinabi ninyo noon. Alin doon? Yung sinabi niyo pong araw. Araw ninyong gusto. Ganun pa rin po ba? Tumingin siya sa akin sandali at sumagot. Oo, ganon pa rin. Walang nagbago. Tumango ako. Sa totoo lang, natatakot din ako. Hindi ko maisip na isang 72 taong gulang ang may gusto araw-araw. Pero sa kakaibang paraan, ayokong tumakbo palayo. Pakiramdam ko, sa kanya, magiging maayos ang lahat. Lourdes, sabi niya habang hinahawakan ang kamay ko. Seryoso ako. Hindi kita minahal dahil sa pera. Minahal kita dahil sa kung sino ka. Tiningnan ko ang kanyang mga mata. Ramdam ko ang kanyang sinseridad. Ako rin po, sir, sagot ko. Noong una, nakipakita ako dahil malungkot ako. Pero ngayon, iba na. Gusto ko na po kayo. Nang gabing iyon, umuwi ako sakay ng koseng ipinadala niya. Habang nakatingin sa labas ang bintana, naisip ko, ito ba ang pag-ibig? Hindi ko akalay na sa edad na 56, ibig pa ako. Sa pagtatapos ang ikatlong buwan, sinabi niya, Lourdes, pakasalan mo ako.
Isang proposal. May inihanda pa siyang singsing. Nang buksan niya ang maliit na kahon, kumislap ang isang diamante. Napayak ako. Hindi ko pinangarap na sa edad kong ito, makakatanggap pa akong ganitong proposal. Okay lang po ba sa inyo na pakasalan ang isang tulad ko? Tanong ko. Wala po akong may pagmamalaki. Walang pera, walang pinag-aralan, walang matinong trabaho. Hinawakan niya ang kamay ko at sinabi, kaya nga kita nagustuhan. Dahil hindi ka lumapit sa akin dahil sa pra. Iyon ang mahalaga. Tumango ako. Opo. Papakasalan ko po kayo. Ngumiti siya at isinuot ang singsing sa daliri ko. Kumikinang ang diamante. Noong una akong ikasal 32 taon na ang nakalipas, wala man lang singsing. Ngayon, mayroon na akong ganito kagandang singsing. Mabilis ang naging paghahanda sa kasal. Siya na ang nag-asikaso ngang lahat. Sumusunod lang ako. Pumili kami ng venue, ng damit, at nagpadala ng nga imbitasyon. Hanggang sa huli, tutol ang anak niya, pero hindi niya pinansin. Dumating ang araw kasal. Simple lang, para sa pamilya at malalapit na kaibigan lang. Lumipat din ang anak ko mula sa Cebu. Nang makita niya ako, umiyak siya. Nay, maging masaya po kayo. Promise po yan. Umiyak din ako. Oo anak, magiging masaya ako. Hinihintay akong chairman suot ang kanyang tuksedo. Sa edad na 72, guwapo pa rin siyang tingnan. Tuwid ang likot, matalas ang tingin. Naglakad ako patungo sa kanya suot ang aking wedding dress. Nanginginig ako, pero masaya. You may now kiss the bride, sabing pari. Tumingin siya sa akin at marahang idinampi ang kanyang labi sa akin. Mainit. Naging asawa niya ako. Ang asawa ang isang bilyonaryong chairman. Pero hindi ko pa alam noon kung ano talaga ang ibig sabihin ngeng sinabi niyang araw-araw. Nalaman ko lang iyon sa aming unang gabi. Pagkatapos ng kasal, umuwi kami sa bahay ng asawa ko. O dapat ko na bang sabihin, bahay namin? Isang marangyang penthouse sa Makati. Ang elevator ay direkta nang bumubukas sa loob ng unit. Pagpasok ko, namangha ako. Ang sala ay kasinlaki yata ngang 10 apartment ko. Ito na ang bahay mo ngayon, sabi ng asawa ko. Tulala akong tumingin sa paligid. Mula sa malalaking bintana na abot hanggang kisame, tanaw ang nakniningning na skyline ng Maynila. Ginang. Nakawi na po pala kayo. Isang pamilyar na boses. Si Ate Nena, ang kasambahay. Nasam nga huling taon ng kanyang 60 at mahigit 30 taon na siyang nagsisilbi sa bahay na ito. Noong una, mukha siyang seryoso, pero nang ngumiti siya, naging malumanay ang kanyang itsura. Ako po si Lourdes. Magandang gabi po. Bati ko. Ako po ang dapat magsabing welcome, ginang, sagot niya. Ginia ako ng asawa ko sa loob. Maraming silid tulugan, pero dinala niya ako sa pinakamalaki. May king size na kama at isang buong pader na aparador. Mayroon ding vanity table at malit na sofa. Para akong nasa isang hotel suite. Pagod ka, no? Tanong asawa ko. Tumango ako. Ilang araw na akong puyat dahil sa paghahanda sa kasal. Maligo ka na at magpahinga, sabi niya, binubuksan ang pinto ng banyo. Ang banyo ay sobrang luwang din. Ang bathtub ay kasya ang 2 tao. Habang naliligo, naisip ko, toto ba ito? Ang dating tagahugas-eng plato ay naliligo ngayon sa ganitong lugar. Parang panaginip. Ang mainit na tubig ay unti-unting nagbakalma sa akin. Paglabas ko, nakaupo na ang asawa ko sa kama. Bigla akong kinabahan. Unang gabi namin. Isang 56 taong gulang sa kanyang unang gabi. Nakakatawa, pero nakakakaba. Halika rito, malambing niyang sabi. Dahan-dahan akong lumapit. Kumakabog ang dibdib ko. Hinawakan niya ang kamay ko. Mainit, huwag kang kabahan, sabi niya. Dahan-dahan lang. Tumango ako. Niyakap niya ako. Malapat at mainit ang kanyang dibdib.
Noong unang kasal ko 32 taon na ang nakalipas, walang ganitong kilig. Ngayon, parang sasabog ang puso ko. Inihiga niya ako sa kama. Pumikit ako. Naramdaman ko ang kanyang mahaplos. Malambing. Ngunit may diin. Hindi ka panipaniwala na 72 na siya. Paano siya nakaroon ng ganitong lakas sa edad na ito? Naging isa kami. Hindi ko maiwasang mamangha sa kanyang lakas. Akala ko tapos na, pero hindi pa. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas. Hingal na hingal ako. Naisip ko, 72 ba talaga siya? Posible ba ito? Pagkatapos, niyakap niya ako. Pawis kami, pero sa kakaibang paraan, masarap sa pakiramdam. 25 taon kaming nagsama ngang dati kong asawa, pero ngayon ko lang naramdaman ito. Mahal kita, bulong niya. Sasagutin ko sana siya nang bigla akong antukin. Pagod ako, at ang yakap niya ay napakainit. Dahan-dahan akong nakatulog. Umaga na. Pagmulat ko, maliwanag na sa loob ng kwarto. 7:00 na. Bumangon ako para magilamos. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. At mukhang mas masigla ako kaysa kahapon. Dahil babagong kasal? Napangiti ako. Akmang babangon na ako para mahanda ngang almusal nang hawakan ng asawa ko ang braso ko. Nagulat ako. Akala ko tulog pa siya. Saan ka pupunta? Tanong niya. Maghahanda pong almusal, sagot ko. Pero hinila niya ako pabalik sa kama. Naktaka ako. Mahal, anong ginagawa mo? Masarap ang umaga, sabi niya. Natulala ako. Anong masarap ang umaga? Tiningnan ko ang kanyang nga mata at naintindihan ko. Ah, iyon pala. Kagabi, ginawa na natin, di ba? Sabi ko. Hindi ko maitago ang pagkagulat. Pagkatapos ng lahat ng iyon kagabi, gusto na naman niya sa umaga? Isang 72 taong gulang? Pero masarap pa rin, di ba? Ngiti niya. Wala akong masabi. Tatanggi ba ako o hindi? Pero sa kakaibang paraan. Hindi ko naman ayaw. Niyakap niya ako. Tulad kagabi, malambing ngunit may diin. Naging isa na naman kami. Sikat ng araw ang pumupuno sa silid. At ako'y nasa kanyang ngabisik. Pagkatapos, naisip ko, kahanga-hanga talaga ang taong ito. Sa edad na 72, ganito ang lakas. Naalala ko ang sinabi niya sa unang pagkikita namin. Araw-araw kong gusto. Sa umaga at sa gabi. Akala ko, eksaherasyon lang. Pero totoo pala. Gutom ka na? No? Tanong niya. Tumango ako. Sa totoo lang, nanghina ako at gutom na. Siguradong nakahanda na si Atenena ng almusal. Tara, kain na tayo. Tumayo siya at inalalayan ako. Paglabas namin sa sala, nakahain na ang almusal. Sinigang, tortang talong, tuyo, at kanin. Isang masaganang almusal na Pilipino. Umupo ako at binati si Atenena. Salamat po, Atenena. Naku, wala po iyon. Kayo po, kumain na kayo, Ginang. Habang kumakain, nakatingin sa akin ang asawa ko. Ang takaw mo kumain. Nahiya ako at ibinaba ang kutsara. Gutom lang po. Kumain ka ng marami. Kailangan mong lakas, sabi niya na nakangiti. Namula ako. Paano niya nasabi iyon sa harap ni Atenena? Pumasok si Atenena sa kusina at sinabi, matagal ko na pong hindi nakikitang ganyan kasaya si Sir. Mukhang masayang-masaya po siya dahil sa inyo, Ginang. Lihim akong natuwa. Nagdudulot pala ako ngang kaligayahan sa kanya. Pagkatapos kumain, tinanong niya, anong gusto mong gawin ngayon? Nag-isip ako. Gusto ko pong libutin ang bahay. Hindi ko pa po nakikita lahat. Ngumiti siya. Sige, ipapakita ko sa iyo. Ipinakita niya sa akin ang buwang bahay. May 3 guest rooms at isang library na puno ng libro. Hindi ako masyadong marunong magbasang Ingles, pero sabi niya, dahan-dahan, matututo ka.
tuturuan kita. Malawak din ang kusina. Kasinlaki ngang pangkomersyal na kusina na nakikita ko sa mga restauran. May oven, dishwasher, at lahat ng uri ngang gamit sa pagluluto. Pwede pa ba kung magluto dito? Tanong ko. O naman. Bahay mo ito. Sagot niya. Kahit si Ate Nena ang nagluluto. Kung gusto mo, pwede kang magluto. Natutuwa ako. Mahilak akong makluto. Kahit sa karinderya, mas husto kong humawa ng ulam kaysa mahukas na plato. Nang hapong iyon, nagluto akong pakaing Pilipino sa kusina. Adobo at sinigang. Si Ate Nena ang namalengke ngam gasangkap. Pumasok ang asawa ko sa kusina at pinanut ako. Ang galing mong magluto. Salamat po, ngiti ko. Nang gabing iyon, habang kinakain niya ang adobo ko, sinabi niya, masarap. Padalasin mo ang pagluluto nito. Tumango ako. Opo. Kung iyan po ang gusto ninyo, tawagin mo akong mahal. Huwag na sir, sabi niya. Namula ako. Mahal? Sa edad na 56? Mahal. Nautal kong sabi. Ngumiti siya. Gusto ko iyan. Laging mo akong tawaging ganyan. Ngumiti rin ako. Sa kakaibang paraan, masaya ako. 3 buwan lang ang nakalipas, mag-isa akong kumakain ng instant noodles. Ngayon, nasa isang malaking bahay ako kasama ang isang mabuting tao. Pagkatapos kumain, nanood kami ng TV sa sala. Umupo siya sa tabi ko at hinawakan ang kamay ko. Mainit. Sumandal ako sa balikat niya. Mapayapa. Mag-aalas 10 na gabi, tumayo siya at nagsabi, tara na, matulog na tayo. Tumango ako at sumunod. Habang papunta sa kwarto, naisip ko, matutulog na lang kaya siya ngayon? Dahil ginawa na namin kaninang umaga. Baka magpapahinga na siya. Pero pahiga namin, niyakap niya agad ako. Nagulat ako. Mahal, ginawa na natin kaninang umaga, sabi ko. Ngumiti siya at sumagot, masarap din ang gabi. Wala akong masabi. Sa umaga at sa gabi. 2 beses sa isang araw sa edad na 72, dun ko napagtanto. Ang sinabi niya sa unang pagkikita namin ay seryoso pala. Iyon pala ang ibig sabihin nga araw-araw. Tumingin siya sa akin at nagtanong, nahihirapan ka ba? Nag-isip ako. Sa totoo lang, nagulat ako, pero hindi ko naman ayaw. Hindi po, ayos lang, sagot ko. Ngumiti siya at niyakap ako. Naging isa na naman kami. Muli, ang kanyang lakas ay walang katapusan. Pagkatapos, habang hingal na hingal, naisip ko, 2 beses sa isang araw sa edad na ito, posible pala. Niyakap niya ako at bumulong, good night. Pagod ako, kaya nakatulog agad ako. Pero hindi ko pa alam nun. Simula pa lang pala iyon. Na hindi lang 2 beses sa isang araw, kundi 3. Nalaman ko lang iyon kinabukasan. Ikalawang araw aming kasal. Pagmulat ko, mabigat ang katawan ko. Natural lang. Dahil 2 beses naming ginawa kagabi. Pero hindi naman masama ang pakiramdam ko. Tumingin ako sa tabi ko. Tulog pa ang asawa ko. Payapa ang kanyang muha. Sa edad na 72, muha siyang komportable sa pagtulog. Dahan-dahan akong bumangon at nagpunta sa banyo. Pagkatapos makilamos, tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Mukha akong mas pagod kaysa kahapon. Masasanay din ako, bulong ko sa sarili. Paglabas kong kwarto, nakahanda na si Ate Nena ng almusal. Ginang, ang aga niyo pong nagising. Bati niya. Opo, nagising na po ako, sagot ko. Malapit na pong maluto ang almusal, sandali na lang po. Umupo ako sa mesa at pinanood si Ate Nena magluto. Ate Nena, gaano na po kayo katagal dito? Tanong ko. Mahigit 30 taon na po. Mula pa noong nabubuhay ang unang asawa ni Sir, sagot niya. 30 taon. Alam niya ang buong kasaysayan ng bahay na ito. Nakaroon ako ng kuryosidad.
Kumusta po yung pangalawang asawa niya? Saglit na natigilan si Atenena bago sumagot. Mabait naman po, pero hindi sila makasundo ni Sir. Bakit po? Binabaan ni Atenena ang kanyang boses. Kasi po, si Sir, medyo marami pong hinihiling. Nahirapan po yung dating ginang. Naintindihan ko na kung ano ang ibig niyang sabihin. Naalala ko ang sinabi ngang asawa ko noong una kaming makita. Kayo po? Ginang? Okay lang po ba kayo? Maingat na tanong ni Atenena. Ngumiti ako. Sa ngayon. Pero nagulat din po ako. Tumango si Atenena. Sa una, lahat po nagugulat. Pero dahil mabait naman si Sir, sigurado pong makakasundo kayo. Noon, lumabas ang asawa ko. Kagagaling lang maligo, basa pa ang buhok. Kain na tayo? Sabi niya at umupo sa mesa. Umupo ako sa tapat niya. Inihay ni Atenena ang pagkain. Habang kumakain, nagtanong siya. Nakatulog ka ba ng maayos kagabi? Tumango ako. Opo, maayos naman. Mabuti kung ganon, ngiti niya. Habang kumakain, naisip ko, magpapahinga kaya siya ngayon. Dahil 2 beses na naming ginawa kagabi, baka naman hindi na niya gugustuhin ngayon. Pagkatapos kumain, pumasok ang asawa ko sa library para tingnan ang ilang dokumento. Nakpahinga ako sa sala at nanood ng TV. Ang sikat ng araw ay pumapasok sa bintana at malambot ang sofa. Matagal na akong hindi nakakapagpahinga ng ganito. Sa karinderya, wala akong day off. Tanggalian na. Naghahanda si Atenena, pero gusto ko nga ko ang magluto para sa kanya. Atenena, ako na po, sabi ko. Po? Kayo po? Ginang? Gulat niyang tanong. Opo, mahilak po akong makluto. Simplang pagkain lang po. Nagsimula akong magluto ang sinangag sa kusina. Ginisa ko ang bawang, binati ang itlog, at inihalo ang kanin. Ang amoy ng mantika ay pamilyar sa akin. Amoy ng karinderya. Bigla, may naramdaman akong tao sa likod ko. Paglingon ko, nakatayo ang asawa ko. Tahimik siyang lumapit. Ang bango? Sabi niya. Ngumiti ako. Malapit na po. Sandali na lang. Pero bigla niya akong niyakap mula sa likod. Nagulat ako at muntik nang mabitawan ang sandok. Mahal, anong ginagawa mo? Tanong ko. Bumulong siya sa tainga ko. Masarap ang tanghali. Natulala ako. Tanghali. Na naman. Ginawa na natin kaninang umaga, sabi ko. Technically, kagabi at kaninang madaling araw iyon, pero wala pang 24 oras ang lumipas. Ngumiti siya. Pero namimiss kita. Wala akong masabi. Walang katapusan ang taong ito. Patayin mo na ang gapoy, sabi niya. Wala akong nagawa kundi patayin ang kalan. Luto na rin naman ang sinangag. Pwede namang initin mamaya. Hinawakan niya ang kamay ko at dinala ako sa sala. Umupo kami sa sofa. Tumingin siya sa akin. Matalas ang kanyang tingin. Kinabahan ako. Pero sa kakaibang paraan, hindi ko siya matanggihan. Niyakap niya ako. Uminit ang katawan ko. Sa sala, sa tanghali, habang pumapasok ang sikat ng araw. Kakaiba, pero hindi ko naman ayaw. Ang lakas niya ay kahanga-hanga pa rin. Hingal ako. Pagkatapos, sumandal ako sa sofa para habulin ang hininga. Gutom ka na, no? Tanong niya. Opo sobra. Sagot ko. Nalala ko ang sinanggah. Tara, kain na tayo. Inalalayan niya akong tumayo. Bumalik kami sa kusina at ininit ang sinangag. Sabi niya, masarap daw. Ang sarap mo talagang magluto. Gawin mo ito palagi. Tumango ako. Pero iba ang nasa isip ko. Ah, pati pala sa tanghali. Sa umaga. Sa tanghali. Ibig sabihin, pati sa gabi? Paghatapos kumain, umidlip ako. Pagod ako. Bumalik ang asawa ko sa library. Paghiga ko, nakatulog agad ako. Paghising ko,
6 na ng gabi. Bumangon ako para tumulong sa paghahanda ng hapunan. Nagluluto na si Ate Nena. Ginang, nakatulog po kayo? Tanong niya. Opo. Medyo pagod po kasi. Ngumiti si Ate Nena na may kahulugan. Bagong kasal po kasi. Namula ako. Pagkatapos maghapunan, nahugas akong plato. Nakaalis na, si Ate Nena. Habang malakas ang agos ng tubig, may naramdaman akong tao sa likod ko. Paglingon ko, ang asawa ko na naman. Kinutuban ako. Huwag mong sabihin. Lumapit siya at nagsabi, masarap ang gabi. Itinigil ko ang pahuhugas. Mahal. Ginawa na natin kaninang tanghali, sabi ko. Ngumiti siya. Iba naman ang gabi. Pinunasan ko ang basang kamay ko sa apron at tiningnan siya. Seryoso siya. Pagkatapos ang tanghali, gusto na naman niya sa gabi. Nagbilang ako. Kagabi. 1 beses. Kaninang umaga. 1 beses. Kaninang tanghali, 1 beses. At ngayon, sa gabi. 3 beses sa isang araw. Pangatlong beses na po ito ngayon, sabi ko. Ngumiti siya. Normal ba ang 3 beses sa isang araw? Para sa akin, normal yon, sagot niya. Wala akong masabi. 72 taong gulang, normal ang 3 beses sa isang araw. Mayroon palang ganitong tao sa mundo. Hinawakan niya ang kamay ko. Kung pagod ka, sabihin mo lang. Hindi kita pipilitin. Tiningnan ko ang kanyang mga mata. Mukha siyang tunay na nag-aalala. Nag-isip ako. Nagulat ako. Pero hindi ko naman ayaw. Sa katunayan, nakakatuwang isipin na sa edad niyang ito, ganito niya ako kagusto. Ayos lang po, nagulat lang po ako. Ngumiti siya. Masasanay ka din. Dinala niya ako sa kwarto. Naging isa na naman kami. Muli, walang katapusan ang kanyang lakas. Humihingal ako at pinagpapawisan. Pagkatapos, nakahiga akong nakatingin sa kisame at naisip, 3 beses sa isang araw, araw-araw? Hindi ka pani-paniwala. Niyakap niya ako at bumulong, salamat, mahal. Pumikit ako sa kanyang mabisik. Pagod ako, pero sa kakaibang paraan, masarap sa pakiramdam. Na may isang taong ganito kagusto sa akin sa edad kong ito. Nung kasal ako dati, hindi ko naramdaman ito. Ang dati kong asawa ay 1 beses o 2 beses lang sa isang buwan. Kinabukasan, tinawagan ko ang kaibigan ko, si Lita. Kasabayan ko siyang napadpad sa Maynila mula sa Bicol. Mas matanda siya sa akin ng 2 taon at may maliit na restoran sa Pasay. Lulu, kumusta ang buhay may? Asawa? Tanong niya. Okay naman. Mayos, sagot ko. Pro, may itatanong ako. Ano iyon? Tumingin ako sa paligid. Nasa library ang asawa ko, nasa kusina si Ate Nena. Ibinaba ko ang boses ko. Normal ba ang 3 beses sa isang araw? Katahimikan sa kabilang linya. Ano? Anong 3 beses? Yung ano? Yung ginagawang mag-asawa. Matagal siyang hindi nagsalita bago nagtanong, Lulu, nagbibiro ka ba? Hindi, Totu. 72 taong gulang, 3 beses sa isang araw. Umaga, tanghali, gabi. Gulat na gulat si Lita. 72. 3 beses? Imposible. Sa edad na iyan, maswerte na kung 1 beses sa isang buwan. Iyon din ang akala ko. Pero Totu, nagulat din ako. Bumuntong hininga si Lita. Baka naman may iniinom na gamot yan o nagpapaturok? Hindi ko alam. Pero sabi niya, dati pa raw siyang ganyan. Sabi ni Lita, kung ganun, swerte ka ba o minamalas? Nag-isip ako. Swerte o malas? Pareho yata. Hindi ko alam. Pero hindi ko naman ayaw. Tumawa siya. Kung hindi mo ayaw, di okay lang. Congrats. Nakahanap ka ngang magandang lalaki. Pakababa ngang telepono? Naisip ko, paano kung araw-araw ganito? Sa loob ng 2 araw,
5 beses na yata. Kung magpapatuloy ito, kakayanin ko kaya? Nagalala ako, pero naisip ko rin na masasanay din ako. Nang gabing iyon, tulad ng inaasahan, tinawag akong asawa ko. Mahal, matulog na tayo. Sumunod ako. Naisip ko, 3 beses na naman ngayon. At ganun nga ang nangyari. Umaga, tanghali, gabi. Ang 3 beses sa isang araw ay naging normal na sa kanya. Lumipas ang 1 linggo. Unti-unti na akong nasasanay. Paggising sa umaga, gusto niya. Pagtanghali, gusto niya. Bago matulog sa gabi, gusto na naman niya. Noong una, nagugulat ako, pero paglipas ng ilang araw, nakita ko na ang pattern. Ganun talaga siya. Tinanggap ko na. Hindi ko naman ayaw, at masaya siya. At sa totoo lang, hindi rin naman masama para sa akin. Sa edad kong ito, may isang taong ganito kagusto sa akin. Nakakatuwa at nagbibigay ngang kumpiyansa. Tinawagan ko ulit si Lita. Toto. Araw-araw, 3 beses. Tumawa siya. Lulu, I enjoy mo na lang. Saan ka makakahanap ngang ganyang lalaki sa edad na iyan? Swerte ka. At ganon ako nasanay sa bagong buhay ko. Umaga, tanghali, at gabi. Araw-araw. May mga pagkakataong napapagod ako, pero ramdam ko ang tunay na pagmamahal niya. Pagkatapos, palagi niya akong niyayakap at sinasabing, "Salamat." Ito ba ang pag-ibig? Naisip ko. Nung unang kasal ko, hindi ko alam kung ano ang pag-ibig. Nagpakasal lang ako para hindi mag-isa. Pero ngayon, iba na. Ang paghahangat niya sa akin, sa kakaibang paraan, ay nagpapasaya sa akin. Ngunit ang kaligayahang iyon ay hindi nagtagal. Pagkalipas ng ilang araw, may hindi inaasahang nangyari. Lumipas ang 1 linggo mula nang ikasal kami. Medyo sanay na ako sa buhay dito. Sa umaga, si Ate Nena ang naghahanda ng almusal. Sa araw, nanonood akong TV, nagluluto, o naglilinis. Sa gabi, kasama ko ang asawa kong kumain at minsan ay naglalakad-lakad. Isang mapayapang buhay. Siyempre, may isang bagay na hindi nawawala. Umaga, tanghali, at gabi. Ang 3 beses sa isang araw ay tuloy-tuloy pa rin. Hindi na ako nagugulat. Tinanggap ko na bilang normal na bahagi ng buhay niya. Ganun din ang araw na iyon. Pagkatapos maghapunan, nanonood kami ng TV. Maalas 11 gabi, tumayo siya. Tara na, matulog na tayo. Sumunod ako. Alam ko na ang ibig sabihin nun. Pagpasok sa kwarto, tiningnan niya ako. Ang ganda mo ngayon. Ngumiti ako. Sa edad kong ito, anong maganda? Maganda ka sa paningin ko. Lumapit siya at niyakap ako. Pumunta kami sa kama. 1 linggo na ang lumipas, pero ang lakas niya ay hindi nababawasan. Walang katapusan. Habang makasama kami buong gabi, naisip ko, hindi talaga siya tumitigil. Hingal ako, pero hindi ko ayaw. Nagpapasalamat pa nga ako. Pagkatapos, niyakap niya ako at bumulong. Salamat. Mahal. Pumikit ako sa kanyang mabisi. Pawis, pero masarap sa pakiramdam. Nasanay na ako. Mga alas 5 ng daling araw, may naramdaman ako. Isang haplos, nagising ako. Madilim pa sa labas, pero may kaunting liwanag na. Bago sumikat ang araw. Ang aga pa, sabi ko na inaantok. Masarap ang madaling araw, sagot niya. Bumuntong hininga ako. Ilang oras pa lang ang nakalipas, at gusto na naman niya. Hindi ko maintindihan ang lakas niya. Sandali lang, magsisiar lang ako, sabi ko, pero hinawakan niya ang braso ko. Bilisan mo. Pagbalik ko, niyakap niya agad ako. Naging isa na naman kami. Ang malamig na hangin ay pumapasok, pero mainit ang kanyang yakap. Pagkatapos, maliwanag na. Sumikat na ang araw. Gutom ka na no? Tanong niya. Opo. Hindi po,
Sagot ko. Mas lalo akong nagutom. Tara na, mag-almusal na tayo. Inalalayan niya akong tumayo. Paglabas namin, nakapasok na siya tenena. Ginang, ang aga niyo po. Naisip ko, hindi ako maagang nagising, maga akong ginising. Pero ngumiti na lang ako. Habang kumakain, sinabi niya, mamayang tanghali, bumili tayong bulaklak. Tumangho ako. Say ka po. Ngumiti siya. Bibilhin ko ang paborito mong bulaklak. Tanghali. Pumunta kami sa flower shop. Siya ang nag-drive. Madalas, may driver kami. Pero ngayon, gusto niya kaming dalawa lang. Pumili ako ang dilaw na rosas. Paborito ko mula pa sa Bicol. Ibinili niya akong isang malaking buket. Salamat mahal, sabi ko. Mas gusto ko ang ngiti mo, sagot niya. Masaya ako. Sa edad kong ito, nakaranas akong ganitong pagmamahal. Pag-uwi, inilagay ko ang mga bulaklak sa sala. Kumikinang ang mga dilaw na rosas. Nakaupo siya sa sofa, pinapanood ako. Mahal. Halika rito. Lumapit ako. Hinawakan niya ang kamay ko. Swerte ako at nakilala kita. Akala ko, mag-isa na lang akong tatanda. Naiyak ako. Ganon din ang akala ko. Niyakap niya ako. Mainit. Naisip ko, ito ang kaligayahan. Kahit mahirap minsan ang 3 beses sa isang araw. Dahil sa masandaling ito, ayos lang. Pero habang masaya kami, may ibang nangyayari sa ibang lugar. Nalaman ko lang ito mula kay Ate Nena. Ang dati niyang asawa ay may masamang binabalak. Sa isang marangyang villa sa Dasmariñas Village, isang 69 taong gulang na babae ang nakaupo. Si Isabel, ang dating asawa ng asawa ko. 5 taon na silang hiwalay, pero puno pa rin siyang galit. Tinawagan niya ang anak nilang si Martin. Martin, alam mong nag-asawa ulit ang tatay mo, di ba? Opo, ma. Tinutulan ko pero wala akong nagawa. Sagot ni Martin. Alam mo ba kung sino ang babaeng iyon? Taga-probinsya raw, 56 anyos. Nagtatrabaho sa karinderya. Tumawa ng mapakli si Isabel. Isipin mo, isang tagahugas ng plato, na pangasawa ang isang bilyonaryo. Halata namang pralang ang habol, ma. Baka naman mahal siya ni Papa kaya sila nagpakasal. Mahal? Huwag kang magpatawa. Anong pagmamahal ang makikita sa ganyang sitwasyon? Pra ang habol niyan. Sigurado ako. Pero ma, hiwalay na kayo. Nakuha mo na ang sa iyo. Hindi iyon ang punto. Kapag nag-asawa ulit ang tatay mo, babaguhin niya ang laswil niya. Kapag binigyan niya ngang mana ang babaeng iyon, mababawasan ang sa iyo. Kapag nabawasan ang sa iyo, apektado rin ako. Naintindihan ni Martin ang motibo nga ina. Pera. Martin, imbestigahan mo. Alamin mo kung sino siya, kung may pamilya ba siya, kung paano siya gumastos. Ipa. Background check mo. Pero ma, ang yaman ng tatay mo ay yaman mo rin. Kapag nagaw niya lahat, anong matitira sa iyo? Sa huli, pumayag si Martin. Sige po, alamin ko. Pagkababangang telepono, ngumisi si Isabel at tumawag sa isa pang numero. Isang kaibigang sosyal. Hello, amiga. Nabalitaan mo na ba? Nag-asawa ulit si Ricardo? Oh, narinig ko, isang babae raw mula sa probinsya? Oh, tagahugas lang ng plato. Hindi ba't kahina-hinala? Para sa akin, pera lang ang habol niyan. Iyon ang estilo ng ganyang babae, di ba? Galing sa hirap, kakapit sa matandang mayaman, kukunin ang pera, tapos tatakasan. May punto ka. Pakikalat mo na rin sa iba. Sabihin mo na humihina na ang pag-isip ni Ricardo. Naloko ng isang babaeng hamak. Sige, sasabihin ko. Pagkababaeng telepono, bumulong si Isabel. Tingnan natin, palalayasin ko ang babaeng iyan. Dapat makuha lahat ni Martin ang mana para maging komportable ang buhay ko. Ilang araw, kumalat ang chismis.
Naloko raw si Chairman de la Cuesta. Paralang daw ang habol ng bago niyang asawa. Humihina na talaga ang isip ng matanda. Hindi ko alam ang tungkol dito. Masaya ako sa bahay. Kumakain kami. Naglalakat-lakat. At nagmamahalan sa umaga, tanghali, at gabi. Hindi rin nagsasabi ang asawa ko. Pero isang gabi, narinig ko siyang may kausap sa telepono sa library. Tumaas ang boses niya. Anong sismis iyan? Na humihina na ang isip ko. Sino ang nagsabi niyan? Kinabahan ako. Anong sismis? Paglabas niya, seryoso ang muka niya. Mahal, may problema ba? Tanong ko. Bumuntong hininga siya. Wala ito. Huwag mong isipin. Pero hindi ako mapakali. Pakay namin, tahimik lang siya. At nang gabing iyon, hindi niya ako hinanap. Niyakap niya lang ako at natulog. Naisip ko, ano kaya ang nangyayari? Kinabukasan kinausap ako ni Atenena. Ginang, may makumakalat na tsismis sa labas. Ano pong tsismis? Nahabol niyo lang daw po ang pera ni Sir. Iyon daw po ang usapan sa alta sosyedad. Natulala ako. Habol ang pera? Kailanman? Hindi ko, iyon naisip. Ang credit card na binigay niya, halos hindi ko ginagamit. Bago kami ikasal, pumirma pa akong kasulatan na tinatalikuran ko ang anumang mana. Sino po ang nakakalat niyan? Hindi po ako sigurado, pero baka po yung dati niyang asawa. Kinabahan ako. Gusto niya akong palayasin. Buong araw, hindi ako mapakali. Nang gabing iyon, pag-uwing asawa ko, napansin niya. May problema ba? Bakit ganyan ang itsura mo? Nag-alinlangan ako, pero sinabi ko ang totoo. Narinig ko po na may kumakalat na sismis tungkol sa akin. Bumuntong hininga siya. Alam ko. Nahabol ko raw po ang pera ninyo. Tumango siya. Hindi po totoo iyon, sabi ko, nanginginig ang boses. Hindi po ako naparito para sa pera ninyo. Pinutol niya ang sasabihin ko, alam ko, mahal. Alam ko. Niyakap niya ako. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Napayak ako sa yakap niya. Nawa ako na dahil sa akin, nakakaroon siyang problema. Pero hindi ko alam na simula pa lang pala iyon ng mas malaking gulo. 2 linggo na kaming kasal. Hindi ako mapakali dahil sa mga sismis. Sabi nga asawa ko, huwag kong pansinin, pero mahirap. Paano kaya ako titingnan ng nga tao? Sa bahay, mapayapa pa rin. Mahal ako ang asawa ko. At hinahanap niya ako sa umaga, tanghali, at gabi. Mabait din sa akin si Atenena. Sa loob ng bahay na ito, pakiramdam ko ay ligtas ako. Normal na nagsimula ang araw na iyon. Umalis ang asawa ko papuntang opisina, at ako ay nasa kusina. Naghahanda ng tanghalian. Nagluluto akong pansit. Namalengke si Atenena, kaya mag-isa lang ako. Biglang may nag-doorbell. Nagugas akong kamay at pumunta sa pinto. Sa intercom, nakita ko ang isang lalaking nasamit, 40 haze, nakasuot kang business suit, at seryoso ang muha. Sino po sila? Tanong ko. Martin de la Cuesta. Nandiyan ba ang tatay? Natigilan ako. Si Martin. Ang anak ng asawa ko na tumutol sa aming kasal. Nasa opisina po siya. Sagot ko. Alam ko. Ikaw ang pinunta ko rito, malamig niyang sabi. Kinabahan ako. Bakit niya ako gustong makita? Binuksan ko ang pinto. Pumasok siya at tiningnan ako mula ulo hanggang paa, bago dumiretso sa sala, sumunod ako. Maupo po kayo. Ano pong gusto ninyong inumin? Huwag na, sabi niya at umupo. Umupo rin ako sa tapat niya. Katahimikan. Tinitigan niya ako bago nagsalita. Magsabi kang totoo. Pralang ng tatay ko ang habol mo, tama. Nabigla ako. Sa unang pakikita namin, iyon agad ang sinabi niya. Hindi po totoo iyon. Hindi po ako naparito para sa pera. Ngumisi siya. Kung hindi,
Bakit? Bakit isang 56 anyos na babae mula sa probinsya ang magpapakasal sa isang 72 anyos na matanda? Pag-ibig. Huwag mo akong lokohin. Nasaktan ako. Hindi niya ako kilala pero hinuhusgahan niya agad ako. Nagpakasal po ako dahil malungkot ako. At malungkot din po ang tatay ninyo. Nagtakpo lang po kami. Tumawa siya ng mapakli. Kalungkutan. Iyan lang. Sa isang bilyonaryo, may kinuha siyang sobre sa kanyang bag. Tingnan mo ito. Binuksan ko ito. Isang bank statement. Ang bank statement ko. Nagulat ako. Saan niyo po ito nakuha? Hindi iyan mahalaga. Ang mahalaga ay ang laman. Tiningnan ko ito. Walang kakaiba. Halos wala akong hinastos gamit ang credit card na bigay niya. Ano po ang problema dito? Tanong ko. Saglit siyang natigilan. Siguro, inaasahan niyang makikita niyang nagwawaldas ako ngang pera. Ito. Simula pa lang naman ito. Lalabas din ang tunay mong kulay. Bumuntong hininga ako. Handa na siyang husgahan ako. Ginu, bago po kami ikasal. Pumirma akong kasulatan na tinatalikuran ko ang mana. Alam niyo po ba iyon? Nanlaki ang mga mata niya. Kasulatan? Opo. Tanungin niyo po ang tatay ninyo. Ako po mismo ang nagalok na pumirma. Natigilan siya. Pero agad ding bumalik ang seryosong muka niya. Pwede namang, i-contest iyan sa korte. Alam ko ang estilo nga. Mataong tulad ninyo. Nagalit ako. Mga taong tulad namin. Ano po ang alam ninyo? Mga taong galing sa ibang lugar, kakapit sa matandang mayaman para sa pera. Sinabi sa akin ng nanay ko ang lahat ng tungkol sa mga taong tulad ninyo. Natulala ako. Ang nanay niya. Ang dati niyang asawa. Ano po ang sinabing nanay ninyo? Sabi niya, ganyan daw lahat ng babaeng galing sa probinsya. Galing sa hirap, mag-asawa ngang mayaman sa Maynila, kukunin ang pera, tapos tatakasan. Ganyan ka rin, di ba? Nayak ako sa samang loob. 32 taon akong nagtrabaho ng marangal. Nagtrabaho sa pabrika, sa karinderya, inalagaan ang asawa kong may sakit. Ako lang ang nag-asikasong libing niya. Tapos sasabihan akong peralang ang habol? Hindi po ako ganyang tao, sabi ko, nanginginig ang boses. 32 taon na po akong namumuhay ng marangal dito. Kung pera lang po ang habol ko, bakit pa ako magpapakahirap ng ganito? Tinitigan niya ako. Pero umiling lang siya. Baka naman parte lang iyan ng peg-arte mo. Hindi ako naniniwala. Sumuko na ako. Ayaw niya maniwala. May sasabihin pa po ba kayo? Tumayo siya. Binabalaan kita. Huwag mong gagalawin ang pera ng tatay ko. Kung hindi, pagsisisihan mo. At umalis siya. Naiwan akong nakaupo sa sofa, tulala. Umiyak. Sobrang sakit. Nagpakasal lang ako dahil sa kalungkutan, hindi dahil sa pera. Bakit walang naniniwala? Nang habeng iyon, pak-uwi ng asawa ko. Namumokto ang mga mata ko. Anong nangyari? Bakit ganyan ang itsura mo? Tanong niya. Nag-alinlangan ako, pero sinabi ko ang totoo. Pumunta po dito ang anak ninyo kanina. Naging seryoso ang mukha niya. Anong sinabi ni Martin? Tinanong niya po ako kung pralang ang habol ko. Dala-dala pa niya ang bank statement ko. Bumuntong hininga ang asawa ko. Galit ang tono niya. Ano pa ang sinabi niya sa'yo? Napayak na naman ako. Sabi niya, ang mataong tulad ko raw po ay pera lang ang habol. Iyon daw po ang sabi ngang nanay niya. Lalong naging seryoso ang muka niya. Si Isabel. Sinabi niya iyon kay Martin. Tumango ako. Niyakap niya ako. Patawad, mahal. Nasaktan ka dahil sa pamilya ko. Umiyak ako sa yakap niya. Mahal, kung nakakagulo po ang pamilya ninyo dahil sa akin, aalis na lang po ako. Inilayo niya ako at tiningnan. Ano? Nag? Awaya po kayo ng anak ninyo dahil sa akin. May mga sismes. Okay lang po.
Alis na ako. Umiling siya. Anong alis? Hindi kita papayagan. Hindi ko po kailangan ng pera ninyo. Ang kasulatan na pinirmahan ko, totoo po iyon. Wala po akong kukunin. Pinutol niya ang sasabihin ko. Mahal, hindi kita papakawalan. Kapag umalis ka, mag-iisa na naman ako, alam mo ba iyon? Pero nahihirapan po kayo dahil sa akin. Sinong nagsabing nahihirapan ako? Ang machismis, ako ang bahala doon. Manatili ka lang dito. Pero hindi po ako nararapat dito. Ang isang tulad ko. Hinawakan niya ang balikat ko. Anong isang tulad mo? Ikaw ang mahal ko. Asawa kita. Iyon lang. Wala na akong masabi. Umiyak na lang ako. Niyakap niya ulit ako. Si Martin, kakausapin ko. Si Isabelle, ayusin ko. Huwag kang mag-isipan ni Cayetano. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Naisip ko, nararapat ba talaga ako dito? Nagpasya ako. Mag-iimpake ako. Alis ako bago pa ako makasira ng isang pamilya. Dahan-dahan akong bumangon para kunin ang mga damit ko. Biglang nagising ang asawa ko. Mahal, anong ginagawa mo? Nag-iimpake po. Aalis. Na po ako. Lumapit siya at hinawakan ang kamay ko. Sinabi ko na, hindi kita papayagan. Pero dahil po sa akin, hindi dahil sa iyo. Problema itong pamilya ko. Walang kang kasalanan. Pero hindi po ako nararapat dito. Hinawakan niya ang mukha ko. Anong hindi nararapat? Ikaw ang lahat sa akin. Kapag umalis ka, babalik ako sa pagiging isang malungkot na matanda. Naintindihan mo ba? Umiyak ako. Pero ang anak ninyo, ako ang bahala kay Martin. Manatili ka sa tabi ko. Okay? Matagal akong umiyak. Niyakap niya ako. Kung ganito niya ako kagusto, hindi ko na siguro dapat siyang iwan. Sige po, hindi na po ako alas. Ngumiti siya. Mabuti. Nakatulog kaming makayakap. Naisip ko. Poprotektahan niya ako. Nagtiwala ako. Pero hindi ko alam na kinabukasan. May hindi inaasahang tao ang darating. Kinabukasan, namumukto ang mga mata ko. Magang umalis ang asawa ko. Nakalat ang mga damit na hindi ko natuloy na iempake. Paglabas ko sa sala, naghahanda na si Ate Nena. Ginang, bakit po ganyan ang itsura ninyo? Umiyak po ba kayo? Hindi ako sumagot at umupo na lang. Lumapit siya. Ano po ang nangyari kahapon? Ikinuwento ko ang pagdating ni Martin. Bumuntong hininga si Ate Nena. Naku, si Sir Martin. Dahil po sa kanya, nag-alala kayo na baka makaistorbo kayo kay Sir, kaya gusto niyo na lang umalis? Tumingin ako sa kanya. Binabaan ni Ate Nena ang boses niya. Ginang. Lahat po ito ay kagagawan ng dati niyang asawa. Po. Siya po. Tumango si Ate Nena. 30 taon na po ako dito. Kilala ko siya. Alam niyo po ba kung bakit sila nahiwalay? Totoo nahirapan siya sa hiling ni Sir. Pero hindi lang po iyon ang dahilan. Ang dating Ginang ay mahilig lang po talaga sa pera. Luho. Shopping. Travel. Palaging ubos ang limit ng credit card niya. Tapos, palagi siyang tumatanggi kay Sir. Sasabihing masakit ang ulo o pagod. Pero sa labas, nagpapanggap siyang biktima. Kaya sa huli, si Sir na po ang nakipaghiwalay. Pero bakit niya po ako ginaganito? Dahil po sa mana. Kahit may nakuha na siya, gusto niya na si Martin ang makakuha ng lahat para makinabang pa rin siya. Nang dumating kayo, nabulilyaso ang plano niya. May kinuha si Ate Nena sa kanyang bulsa. Isang cellphone. Ginang. Pakinggan niyo po ito. Pinataktok niya ang isang recording. Boses ang isang babae. Martin, kailangan mong palayasin ang babaeng iyan bago niya makuha ang lahat. Pero Boses ni Martin. Hinihina na ang pag-isip ng tatay mo. Naloko na siya. Kailangan mong kumilos. Ikakalat ko ang sismis, at ikaw. Puntahan mo siya at i-pressure mo. Imbestigahan mo. Gawan mong paraan. Si Poma. Natapos ang recording.
Natulala ako. Si Ate Nena ang nagpaliwanag. Aksidente ko po itong na. Record ng minsan siyang dumaan dito at tumawag kay Sir Martin. Itinago ko po para sa ganitong pagkakataon. Ate Nena, bakit niyo po ito binibigay sa akin? Ginang, 30 taon na ako dito. Ngayon ko lang po nakitang ganito kasaya si Sir. Nagbago po ang mukha niya mula nang dumating kayo. Palagi siyang nakangiti. Noong kasama niya ang dati niyang asawa, palagi siyang malungkot. Pero ngayon, iba na. Kayo po ang kailangan niya. Ipakita niyo po ito kay Sir Martin. Kailangan niyang malaman ang totoo. Nang hapong iyon, bumalik si Martin. Kinabahan ako. Pero iba ang itsura niya. Hindi na malamig, kundi naguguluhan. Nalaman ko na lang na tinawagan pala siya ng tatay niya kagabi at galit na sinabing, "Sobrang disappointment ang binigay mo sa akin. Paano mo nagawang sabihan ang asawa kong ganon nang hindi mo inaalam ang totoo?" Pumasok siya at umupo. "Inalam ko pong muli ang lahat," sabi niya. Tiningnan ko ulit ang bank statement. Halos hindi niyo po ginamit ang card. Wala pang 50,000 pesos ang nagastos niyo sa 2 linggo. At nakita ko rin po ang kasulatan. Totoo nga, wala rin po kayong pinadalhan ng pera sa probinsya. Wala po akong pamilya sa probinsya. Matagal na po silang pumanaw. Tinitigan niya ako, iba na ang tingin. Mukhang nakamali po ako. Kagabi, tinawagan ako ni Papa. Ngayon ko lang siya narinig na ganun kagalit. Buong gabi kong inisip kung ano ang mali ko. Naniwala po ako kay Mama. Sabi niya, lahat daw ngang babaeng tulad ninyo ay pera lang ang habol. Pero nang tingnan ko ang maebidensya, iba po pala. Yumuko siya. At ikinuwento rin po ni Papa kung paano siya tumakbo papuntang ospital nang himatayin kayo. Doon daw po siya nagsimulang mahulog sa inyo. Naiyak ako. Ikinuwento pala iyon nga asawa ko. Kinuha ko ang cellphone ni Ate Nena. "Martin, pakinggan mo ito." Pinatugtog ko ang recording. Naging seryoso ang mukha niya. Pagkatapos, natulala siya. "Ano po ito?" Ni-record po ni Ate Nena. Yumuko siya. "Nagsinungaling sa akin si Mama. Akala ko, nag-alala lang siya sa mana. Pero para pala sa sarili niyang kapakanan. Patawad po," sabi niya. "Hinuhusgahan ko po kayo base lang sa sinabi ni Mama. Mali po ako." Nayak ako. Gumaan ang pakiramdam ko. "Okay lang, naintindihan ko naman na nag-alala ka para sa tatay mo." Umiling siya. "Hindi pa rin po tama. Hindi ko po. Dapat kayo sinabihan ng nga taong tulad ninyo. Ngayon, naintindihan ko na kung bakit ganoon na lang ang galit ni Papa. Sana po ay maging masaya si Papa. Iyon po ang pinakamahalaga. At ako, sinira ko iyon. Patawad po kay Papa. At patawad din po sa inyo, Tita." Tumango ako. "Simula po ngayon, asahan ko po ang paggabay ninyo, Tita," sabi niya. Umiyak ako. Tinawag niya akong tita. Tinanggap na niya ako. Nang gabing iyon, pag-uwi ang asawa ko, nandun pa si Martin. Naging seryoso ang mukha niya. "Bakit ka na naman nandito?" "Papa, may sasabihin po ako." "Patawad po. Naniwala po ako kay Mama at nasaktan ko si Tita Lourdes." Medyo lumambot ang muka ang asawa ko. Nalaman ko na po ang totoo. Hindi po siya para ang habol. At nalaman ko na rin pong niloko ako ni Mama. Ipinakita niya ang recording sa tatay niya. Naging seryoso ang mukha ng asawa ko. Ginawa ito ni Isabel. "Opo. Patawad po. Ang masismis na ikinalat ni Mama, ayusin ko po. Ako mismo ang magsasabi sa lahat kung anong klaseng tao si Tita Lourdes." Bumuntong hininga ang asawa ko. Tumingin siya sa akin. "Mahal, okay ka lang?" Tumango ako. "Opo," humingi na po siyang tawad. Tumingin ang asawa ko kay Martin. "Martin, siya ang pinili ko, hindi siya para ang habol." Tiningnan niya ako bilang ako. "Naintindihan mo ba?"
Tumango si Martin. Opo, Papa. Tinapik ngang asawa ko ang balikat niya. Mabuti. Sa susunod, huwag kang maniniwala lang sa sabi-sabi. Alamin mo ang totoo. Tumingin sa akin si Martin. Tita, alagaan ko po kayo. Pangako po. Ngumiti ako. Salamat. Pagkaalis ni Martin, niyakap ako ng asawa ko. Nahirapan ka, mahal. Umiyak ako sa tuwa. Sa wakas, tinanggap na ako. Espesyal ang araw na ito. Lumabas tayo, sabi niya. Dinala niya ako sa isang hotel sa Makati. Bakit po tayo nandito? Espesyal na araw ito. Gusto ko, tayong dalawa lang. Pumasok kami sa isang suite. May champagne. Mag-toast tayo, sabi niya. Para sa iyo. Dahil nanatili ka sa tabi ko. Salamat. Naiyak ako. Ako po ang dapat magpasalamat. Salamat po sa pagtitiwala ninyo sa akin. Nagtoast kami. Pagkatapos, tiningnan niya ako. Mahal, ikaw lang. Tiningnan ko siya. Ramdam ko ang sinseridad niya. Kayo rin po. Niyakap niya ako. Pumunta kami sa kama. Iba ang pakiramdam gayon. Hindi lang dahil gusto namin, kundi dahil mahal namin ang isa't isa. Mahal kita, mahal, bulong niya. Mahal din po kita, sagot ko. Pagkatapos, nakahiga kaming nakatingin sa labas. May isa pa tayong kailangang gawin, sabi niya. Ipapakita natin sa kanila kung anong klaseng tao ka. Sa susunod na linggo, may business gathering. Doon natin ayusin ang lahat. Tutulong si Martin. Kinabahan ako, pero dahil kasama ko siya at si Martin, hindi na ako natatakot. Sige po. Gagawin ko po ang sinabi ninyo. Niyakap niya ulit ako. Sa wakas, tinanggap na ako. Pakiramdam ko, tunay na niya akong asawa. Isang linggo na lang bago ang business gathering. Mahal, sasama ka, sabi nga asawa ko. Kailangan po ba? Oo naman. Asawa kita. Doon natin ayusin ang lahat. Nang gabing iyon, dumating si Martin. May dala siyang madokumento. Papa, inihanda ko na po. Ito po ang mga ebidensya na si Mama ang nagbakalat ng sismis. Mga text messages at call recordings. Bakit mo ginagawa ito? Tanong ko. Dahil nakamali po ako. Responsibilidad ko pong itama ito. Sa gathering, ako po ang unang magsasalita. Ako ang magpapatunay kung anong klaseng tao kayo. Naiyak ako. Ang taong gustong magpalayas sa akin ay siya na ngayong nagpoprotekta sa akin. Bago ang araw ng gathering, dinala ako ng asawa ko sa mall. Bibili tayo ng damit. May damit na po ako. Ang asawa ko ay dapat magsuot ng pinakamaganda. Dinala niya ako sa isang luxury brand. Isang itim na dress, sapatos, bag, at hikaw. Dapat ikaw ang pinakamaganda. Para makita nila. Dumating ang araw ng gathering. Kinakabahan ako. Nagpasalon kami. Sa salamin, hindi ko nakilala ang sarili ko. Hindi na ako isang babaeng taga-probinsya, kundi isang ginang. Dumating kami sa hotel. Marami ng tao. Naramdaman ko ang natingin at bulungan. Hinawakan ng asawa ko ang kamay ko. Hinihintay kami ni Martin sa entrance. Pumasok kami. Nakita ko ang dati niyang asawa, si Isabel, nakapulang bestida, nakangisi. Sigurado siyang mananalo siya. Pagkatapos en kainan, tumayo si Martin at kinuha ang mikropono. Magandang gabi sa lahat. Ako si Martin de la Cuesta. Nitong mga nakaraang araw, may kumakalat na sismis tungkol sa aking ama. Nanalo ko raw siyang bago niyang asawa. Inalam ko kung saan galing ang sismis na iyon. Ang ngiti ni Isabel ay unti-unting nawala. Ang nanay ko po, si Ginang Isabel, ang nagpakalat nito. Nagulat ang lahat. Naging puti ang mukha ni Isabel. May ebidensya po ako. Ipinakita ni Martin ang mga mensahe sa kanyang telepono. Noong una, naniwala po ako sa kanya. Pinuntahan ko po ang bago kong ina at inakusahan siya. Pero nalaman ko po ang totoo. Hindi po siya pera ang habol.
Pumirma po siya nga sulatan na tinatalikuran ang mana. Halos hindi po niya ginagamit ang credit card. Siya po ay isang mabuting tao na tunay na nakmamahal sa aking ama. Ang nanay ko po ang nagsinungaling. Tita Lourdes, muli po akong humihingi ng tawad. At sa inyong lahat, huwag po kayong maniwala sa mga sismis. Nakpalakpakan ang mga tao. Umiyak ako. Tumayo ang asawa ko at kinuha ang mikropono. Mahal, halika rito. Umakyat ako sa stage. Hinawakan niya ang kamay ko. Ito ang asawa ko, si Lourdes. Sa edad kong 72, gusto ko lang makasama ang taong mahal ko sa natitira kong buhay. Siya ang taong iyon. Walang kinalaman ang edad, lahi, o yaman. Mahal ko siya. Tumingin siya kay Isabel. Isabel, bakit mo ito ginawa? Tapos na tayo. Kung sino man ang makakalat pa en tismis tungkol sa asawa ko, idedemanda ko, poprotektahan ko ang asawa ko. Muling nakpalakpakan ang mga tao. Si Isabel ay namutla at umalis nang walang nagsasalita. Pag-uwi namin, umiyak pa rin ako sa tuwa. Tinawagan ni Martin ang tatay niya para kamustahin kami. Mahal, salamat, sabi ko sa asawa ko. Salamat sa pagtitiwala, pau-protekta at pau-mamahay. Niyakap niya ako. Ako ang dapat magpasalamat dahil nanatili ka. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng nasa puso ko. Kung paano ako nagulat sa kanyang hiling, kung paano niya ako ipinagtanggol, at kung paano ko natutunan kung ano ang tunay na pag-ibig sa edad na 56. Mahal din po kita. Sabi ko, niyakap niya ako ng mahigpit. Mahal na mahal din kita. Nang gabing iyon, makasama kami. Umaga, tanghali, at gabi. Pareho pa rin, pero iba na ang pakiramdam. Dahil mahal namin ang isa't isa. Mahal, araw-araw tayong ganito, okay lang? Ngumiti ako. Opo. Sanay na po ako. Kung nahihirapan ka, sabihin mo lang. Hindi po. Kung iyan po ang gusto ninyo, masaya na rin po ako. Nakatinginan kami. Isang 56 anyos na babae at isang 72 anyos na bilyonaryo. Kakaiba para sa iba, pero perpekto para sa amin. Mabuhay tayo hanggang 100, sabi niya. Opo. Hanggang 100. Ilang araw, dumating si Martin. Papa, tita, may balita po ako kay mama. Simula po noong gabing iyon, hindi na po siya iniimbitahan sa mga gathering. Iniwasan na po siyang lahat. Tinawagan ko po siya para sabihing humingi ng tawad sa inyo, pero ayaw niya pong aminin ang pagkakamali niya. Umiling ang asawa ko. Hindi na magbabago ang taong iyon. Kasalanan niya po iyon. Hindi ko na po pakikinggan ang mga sasabihin niya. Maniniwala na po ako sa sarili kong nakikita, sabi ni Martin. Tiningnan ko siya. Martin, salamat. Ngumiti siya. Wala po yon, tita. Pagkaalis ni Martin, niyakap ako ng asawa ko. Tapos na ang lahat, mahal. Tumango ako. Opo. Tapos na. Isang bagong buhay sa edad na 56. Asawang isang 72 taong gulang na bilyonaryo. Ang 3 beses sa isang araw napakabigla. Ang masamang balak ng dating asawa. At ang tagumpay ng katotohanan. Hindi naging madali. Pero sa huli, narito ako, sa tabi ng taong mahal ko, masaya. Ito ang aking kwento. Isang pag-ibig na dumating ng hindi inaasahan, at isang kwento ng gagabi na hindi ko kailanman inakala. Sana, maging masaya rin kayo. Ang edad ay numero lang. Walang edad sa pag-ibig. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, mangyaring panurin ang iba pa naming mga video. Ang pag-like, subscribe, at pag-set ng notification ay libre. At kung mayroon kayong mga salobin, ibahagi ito sa mga komento. Ang inyong mga salita ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa iba.